Masaya ako na na-appreciate ng tao yung ginawa namin, yung ginawa natin. Nakakatuwa kasi grabe talaga yung suporta eh. First time ever. Hindi ako magsasabang sabihin to na ngayon ko lang na-experience yung ganitong klaseng support. And beyond what we did, kung ano man tong for celebrity style vloggers camp, lahat ng ginagawa namin nararamdaman ko yung support. So, hanggang ngayon overwhelmed pa rin ako, and as much as possible gusto namin mag-give back, mag-give back dun sa suporta na binigay nila sa amin. Getting stronger. Hindi, ngayon mas nakakatuwa kasi ang nakakatuwang part yan, bukod sa maganda yung sense of humor niya. Very collaborative siya. Kumbaga, ang dami ng magagandang ideas. Yun kasi yung isa sa mga mga qualities na natutuwa ako sa kanya or sa tao in general, na kapag nagsabi kayo ng ideas, open siya na magbigay ng ibang ideas para makabuo kayo ng isang bagay na isang project. Like what we did for Team Rasto. I appreciate the effort, yung vision na for this, and nung ginawa namin yung Love Win. So, nakakatuwa na mas nakikilala ko siya ngayon. Mas na-appreciate ko yung, hindi lang yung talent niya, kundi yung personality. Nakakaloka. Nakakaloka yun in a good way. Kasi, yun nga, first time ko na ma-experience to, and until now, ang surreal pa rin kapag nababasa namin yung kung paano sila mag-tweet, kung paano sila sumuporta sa mga mall shows namin, kung paano sila mag-react sa mga scenes namin, at kung paano sila ka-eager na pagsamahin kaming dalawa. So, never kong in-expect na ganito yung kalalabasan ng show, at ganitong klaseng viewers yung na-hit namin. And for that, sobrang significant nitong project na to para sa akin. Kasi in a way, we've gained a lot from them. Siyempre, kami ni Marian, pinag-uusapan na namin to last year pa, nung binalita na sa akin na gagawa nga kami ng project na ganito. Siyempre, excited kami. So, nagbabatuhan na rin kami ng ideas, nagtatanungan na kami kung anong buhok namin, mula dun sa mga detalye na ganun. So, excited kami. Nagpe-prepare kami for this. Tapos, nung nalaman ko si Rian, siyempre, nakatrabaho ko siya, never ko pa siyang naka-eksena na katulad ng ganito. Hindi kami naging friends sa soap namin, especially nung time ng Stairway to Heaven, palagi kami magkaaway, nagsasabunutan kami. So, it was a challenge for both of us kung paano namin itatawid yung mga eksena at kung paano namin atakihin yun. Pero surprisingly, nung nag-pictorial kami at nung ginawa namin yung first scene namin, nung nanonood kami ng movie together, basta napanood nila yun sa first week. Ang first scene namin together, nanonood kami, tapos nagtatawanan lang kami. Though montage siya, pero syempre doon pa lang mararamdaman mo kung may connection eh. And at that moment, naramdaman ko yung connection na, okay, meron. Ang naisip ko, kung paano namin siya gagawing natural. Kasi kung magagawa namin siya ng natural, confident ako na tatanggapin siya ng tao. So, in a way, na-achieve naman siguro namin yun. Kasi with all the support that we're getting and, feedbacks, dun pa lang, may feeling of of fulfillment. So surreal. So surreal. Double meaning. Pero makikita naman nila kasi yun eh. Mula sa, nagtutweet kami dahil alam namin na napapasaya namin yung mga followers namin doon.
wala naman siyang kahit na anong bahid na ng ang tawag dito, ng insincerity. Lahat yun sincere. Lahat ng mga nakikita nyo sa post namin. Kasi, isa sa mga naging produkto nitong show na to, hindi lang yung success ng show in general, kundi yung relationship na nabibuild mo with your co-actors. And sa feedbacks na nakukuha namin, as much as possible, gusto namin suportahan yung isa't isa. So, kung ano man yung nakikita nyo sa Twitter or sa Instagram, sa Facebook, totoo po lahat yun. Hindi lang kami sa on-screen talaga nagsusuportahan, pati off-screen. Actually, gusto ko mag-surprise na lang. Pero, nag-uusap na kami ni Rian about it, about collaborating. Kasi nga, bilang marami nga siyang ideas at napakataba rin ang utak niya, nakakatuwa siyang kausap. And yun yung mga ganong klaseng tao yung gusto kong makatrabaho, yung ready lang sa kahit na anong ideas. And nagpapatuhan kami ng mga projects or concepts. At ang wish ko lang ay mag-materialize siya. Hindi man ngayon, siguro in the near future, pero definitely pagkatapos nitong year MD, magtutuloy-tuloy pa rin yung Grassroot. Well, since I'm into music, nakikita ko na gagawa kami ng song together, and mga marami pang bagay, katulad ng ginawa namin sa Love Wins, yung mga poetry videos, ganyan. Si Rian very creative din, siya very artistic siya. So, malamang maglabas kami ng mga photos ulit or videos, who knows, diba? Ang daming pwedeng gawin ang daming possibilities. Well, physically, kapag magka-eksena kami together, naisip ko na yun Hinanap ko kung ano yung bagay, yung features sa mukha niya na gustong-gusto ko. Yung eyes talaga na, tsaka yung eyebrows niya. Kapag magka-eksena kami, lalo na kapag kami mga eksena, matagal kami nagkita, tapos miss na miss ko na siya. Titignan ko lang yung mata niya, tsaka yung eyebrows niya, tsaka yung piling mata niya. Yun na yun. Tapos, sobrang bubbly, parang walang dull moment kapag kasama mo siya. Kahit na madaling araw na, I know kung gaano kabigat yung mga eksena niya. Actually, parehas, lahat mabibigat pero syempre, on her part, kahit na anong oras na, talagang hindi mo siya makikitaan ng pagkaantok, o siguro ginagawa na lang yun para ma-divert yung attention niya. Pero na-appreciate ko yun kasi nakakahawa ng energy yun. Pangatlo, very sweet siya. Very thoughtful. Kasi noong una namin mga eksena, naalala ko, tinanong niya pa ako gusto mo bang magpa-nails tayo? Ganyan, sige, punta tayo ng Puff Nails. Promotion. May sponsor ka ba sa nails mo? Sige, hanap kita, ganyan. Tapos kasi kung ano naman yung pinapakita sa akin ng tao, nire-reciprocate ko lang. So, nung time na yun, na-appreciate ko na hinanapan pa na ako ng sponsor talaga. Diba? So, nakakatuwa siya doon. Pangalawa, kapag magka-eksena kami, even if wala sa kanya yung camera, binibigay niya pa rin yung emotions na kailangan para sa eksena. Kasi may mga ibang actors na kapag hindi niya eksena, okay lang kasi hindi niya bibigay kasi hindi naman siya kita. Pero dito kahit hindi mo siya kita, umiiyak siya, binibigay niya pa rin yung lines niya. Sobrang na-appreciate ko yun sa kanya kasi bilang ikaw yung center ng shot or nasa iyo yung shot, ang hirap na mag-imagine ng ka-eksena kung hindi naman binibigay sa'yo o kung wala kang ka-eksena. Pero sumusupport siya sa akin. So, yun yung isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa kanya. And
yung last, yung sense of humor niya talaga ibang klase. Talagang sa lahat ng mga lahat ng mga naging kaibigan ko sa showbiz, isang factor lang din yung nakikita ko kung bakit kami nagkakasundo. Yung sense of humor, kakaiba, tapos may ka-weirduhan din. So, ayun, yun lang yung ilan sa mga qualities na nakakatuwa about her. Ay, Oh, okay. Masyado siyang maganda. Yun lang. Parang never ko siya nakitang haggard. Seryoso, yun lang. At saka yun nga parang, paano pa naiisip yung mga ganong jokes? Sobrang bilis niya, as in ang witty-witty niya. Eh kasi ako, kumbaga kulang ako doon sa sense of humor. Very, kasi ako sa nakaglas. paminsan. Plans, yun pa rin. Promotion pa rin. Malamang mas marami ng mall shows kasi mas maluwag na yung schedule. More printing kasi so far, ang nakaprint pa lang namin ay nasa 4,000. So, ngayon na maraming sumusuporta, meron funds kami para magpa-reprint ulit. Tapos, baka mag-release kami ng mga bootleg, yung mga original version, live versions ng mga songs sa album, ibang versions na excited akong mai-release na, pero kinikip ko pa yun muna para gusto kong i-surprise sila.